Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po, ang pagpapatuloy po ng kwento ni Ingo. Dear Kuya E, pasensya na po at medyo natagalan po ang aking kasunod na liham. Isang tipikal na araw, Kuya E. Sabay kaming nag-dinner ni Limuel. Nagkwentuhan, nagharutan, parang ang iwasan na pinag-usapan ay baliwala na. Aside nga sa mga minsanang mga napipigil na paghalik. Pero that night, wala na yata talagang atrasan. May alak na ibinigay ang aking pinsan. Malamig noon ang gabi at niyaya ako ni Limuel, pwede raw ba kami na mag-inom? Sabi ko pwede rin naman dahil may alak nga dyan. Normal naman o palagian din kaming mag-inom na kasama lang nga ang pinsan ko at ang isa pa naming kasamahan namin na si Joko. Pero that night, kami lang palang dalawa. Nagsabi si Limuel na tatakbo lang siya sa grocery upang maghanda ng pulutan. At pagdating ni Limuel, sabi ko, bakit tila ang dami naman niyang binili mo? Parang malayo pa naman ang sahod. Anong meron dyan? Sabi niya, wala lang. Gusto ko lang masulit ang gabi na to. Kailan ba tayo nagkasolo ng ganito? Sabi ko, ang seryoso mo naman, parang iinom lang naman. Sabi sa akin ni Limuel, espesyal ka kasi sa akin. Kuya E, wala pa at hindi pa naman namin nabubuksan ng alak. Lumapit na sa akin si Limuel. Dumiretso sa aking harapan. Pinuntirya ang aking labi. Napalunok ako, Kuya E. Kasi kinorner ako ni Limuel. Naroon na ako sa gilid ng pader. Hindi ako kumikilos. Hindi ko alam kung iiwas pa ba ako. Pero tila ba may nagsasabing, wag na. So Kuya E, doon na nga ang halik na nilabanan ko. Walang alak pero ang lakas ng tama sa akin ni Limuel ng gabing yun. Pumikit ako at inisip ko na iba ang humahalik. Marahil ayaw ko pang isipin na lalaki itong hinahalikan ko. Bumigay na nga ako, Kuya E. Mumulat ako. Sabi ni Limuel, bakit ka napatigil? Ang ibig niyang sabihin ng paglaban ng halik. Hanggang sa si Limuel muli sumunggab. Wari ba ay wala na akong pakialam sa katauhan ng kahalikan ko. Mas magaling, mas mainit, mas maalab talagang tagpong yun. Hanggang sa gumala na si Limuel sa aking katawan nang tanggalin niya ang aking suot. Kung titingnan si Limuel, sobrang lalaking lalaki ito. Pero nang dumako siya sa aking paps, kahit na inaasahan ko naman ang gagawin niya ay nabigla pa rin ako. Tila ba bihasa si Limuel, Kuya E, sa paglantak. Napapaliyad talaga ako pero sinabi ko agad na pasensya na ha. Dahil hindi ko magagawa yan sa'yo. Tumango lang si Limuel, Kuya E, sa akin, pero bakit ganon? Habang lumalantak siya ay tila ba gusto ko siyang yakapin o patayuin na ginawa ko naman. Gusto ko ulitin ang paghahalik kahit naisip ko na baka iba ang lasa dahil galing siya sa aking paps. Dinama ko, Kuya E, ang bawat halik ni Limuel. Gustong gusto ko na yon, Kuya E, na tipong ayaw ko nang tigilan. Doon lamang kami nag-isip na pumunta doon sa aming higaan. Matagal ang mga halik. Siguro mga 10 minuto pataas pa yon. Tapos muling bumalik si Limuel sa aking paps. Mas lalo akong napaangat. Tipong todo bigay ang ginawa ni Limuel sa akin, Kuya E. Hanggang sa humiling siya na magkasabay daw kami. Ibig sabihin, sa pagpapasabog ng bulkan gamit ang kamay. Ako sa kanya at siya ay sa akin. Yun ang una kong karanasan sa gano'n na magtrabaho sa iba. Napangiti si Limuel kasi pagod na raw ata ako. Sabi ko mahirap pala na iba ang gumagawa. Kaya sabi ko ako na lang sa akin at gano'n din siya. Sabi niya sabay daw kami, Kuya E. Sabi ko bahala na. Hanggang sa masabi ko na malapit ako at gano'n din daw siya.
Ang pagtilamsik ay sabay na sabay. Kinuha ni Limuel ang panyo, ibinigay sa akin. Baka daw maamoy ng dalawa kaya kailangang malinis. Niyakap ako ni Limuel, humalik sa labi ko. Nilabanan ko rin. Nagpahinga muna kami. Humiga siya sa balikat ko. Hawak niya ang kamay ko. Tinanong niya ako, "Ano, kumusta ang pakiramdam?" Sabi ko, "Hindi ko alam." Pero yung halik ko, sabi ko, "Okay lang." "Okay lang?" Sabi ko, "In-enjoy ko naman." "Uulit ka pa ba?" "Siguro." Yun ang nasagot ko. Sabi ko, "Magbihis na tayo at mag-inom." Sabi ni Limuel, "Ingo, mahal kita. Hindi mo need na sumagot pero sana wag mo na akong iiwasan. Okay lang sa akin ganito tayo na tago, hindi mo rin kailangan gawin yung ginagawa ko sa'yo." Sabi ko, "Sige." Tumayo at nagbihis pero sa loob ko parang gusto ko na lang sabihin na okay ka naman sa akin at palagi ko mahal kita. Pero sabi ko, takot pa ako. Sa ganitong relasyon wala naman akong alam. Bago sa akin to. So after namin maglinis at magluto ng pulutan si Limuel, nag-umpisa na nga kami na mag-inuman. Tinanong ko si Limuel kung matagal na ba siyang ganun. Sabi niya, curious dahil wala daw naman siya pang karanasan maging sa Pilipinas. Sabi ko, bakit parang magaling ka at sanay? Natawa si Limuel. First time daw niya pero para daw masaya o lumigaya ako, inalam niya ano ang dapat gawin para sa unang beses at hindi makakalimutan. Nakuha nga ako ni Limuel sa ganung bagay pero sabi ko, hindi naman hanggang dun lang ang samahan. Sabi niya, don't get me wrong. Kahit walang ganon, basta mahal kita, Ingo. Ewan ko lang pero nung una kitang makita at makasama sa mga nakalipas na buwan, pakiramdam ko mahal kita. Sa totoo lang, natakot din ako na dumating ang time na malaman mo at umiwas pero ganon na nga ang nangyari. Umiwas ka pero sa totoo, hindi ko kaya. Sinabi sa akin ni Limuel na sana maging open ka sa akin at lahat ng gusto mong sabihin. Sabi ko, wala naman ako gustong sabihin pero aaminin ko, ako rin naman ganun ang pakiramdam ko sa'yo kahit first time ito nangyari. Napalapit at napamahal na ako sa kanya. Hindi ko man alam saan makakarating ito pero ayoko na sanang mawalay sa'yo. Pwede bang mag-request? Wika ni Limuel. Ano yun? Pwede bang pakis ulit? Sabi ko nauna. Sabi niya oo. Ngumuso ako at muli ay humalik si Limuel. Lumaban ako. Matagal na naman hanggang sa ako na ang pumigil. Mag-inom na nga tayo. Ang gabing yun kuya ay puno ng saya sa aming dalawa. Natapos kami at muli naghalikan at tabi magkaharap na magkayakap matulog. Sa paggising sa umaga, masaya kami na dalawa ni Limuel. Siyang uwi naman ni Joko at aking pinsan. Sabay-sabay kaming nag-umagahan. Alam mo yung feeling na naalala namin ang nangyari, masaya at napapangiti. Napansin ako ng aking pinsan. Bakit daw muling mukhang masaya ako? Siguro magkausap kayo ni V magdamagano. Ang tinutukoy ng aking pinsan ay ang aming kasamahan sa trabaho na nasabi ko noon na crush ko. Napatingin sa akin si Limuel. Kumindat lang. Huwari ay sinabing sige lang, sakyan mo. Pero hindi, sabi ko, wala, may naalala lang ako. Napansin naman ni Joko na walang laman ang bote ng alak. Ayun, kaya naman palalaping trip ata. Nag-inom ang dalawa. Wala naman kaming pasok at Sabado ngayon. Pahinga lang kayo. Mamaya inom ulit tayo. Sagot ko. Wika ni Limuel. Sabi ni Joko, wow, para ngayon lang yan. Ang kuripot mo par, tapos ngayon magpapainom ka? Sabi ni Limuel, wala lang. Trip ko lang, pero kung ayaw nyo, di wag. Sabi ni pinsan ko, ay wala namang ganyanan. Hindi na nga kami nakakainom. Sige, mamaya na lang pagising namin. Tapos, mamundok tayo bukas para tanggal hangover. Nangingiti lang ako Kuya E that time. Yung paa ni Limuel nandun sa may paa ko na tila ba kinikiliti. Ewan ko nga ba, biglang parang bawat galaw ni Limuel nakaabang ako.
O tila ba may dulot sa akin na saya yun. Masaya lalo ang aming samahan, Kuya E, pero may malalaman ako tungkol kay Limuel. Hanggang sa susunod pong muli, Ingo. Yan. Naku, kailan na naman kaya uli ang kasunod nito? Ayun, sa mga nagpapatuloy, may mga nagpapatuloy na story, sana po mas do pinagbibigyan po natin yung putol na story, sana po wag naman po masyadong natatagalan. Naiinip din yung mga listeners natin do. Hindi ko naman kayo masisisi, syempre mga busy rin kayo, pero sana kumbaga parang nag-commit din kayo sa bawat story nyo dito, kahit paano ay maisip nyo rin na, uy, may naghihintay kasi ng kwento ko. Pero hindi naman sa pilitan to, no? Parang request ko lang naman. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.